Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 2024 total solar eclipse gaganapin ngayong araw. Pastor Apollo Kibuloy magpapakita lamang kung hindi umano mangingialam ang Amerika. PBBM maglulunsad ng traffic summit bilang tugon sa lumalalang trapiko sa Maynila. Pilipinas at 3 kaalyadong bansa matagumpay na naisagawa ang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Internet voting inaasahang makahihikayat ng mga Pinoy na botante sa ibang bansa. Detalye para sa pagtatag finale concert ng SB19 inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, magaganap ngayong araw ang pinakahihintay na total solar eclipse o ang tinatawag na The Great North American Eclipse. Nangyayari ito kapag ang buwan ay nakaposisyon sa harap ng araw na nagiging sanhi ng kadiliman. Pinapayuhan ng publiko na magsuot ng proteksyon na filter o salamin dahil hindi ligtas na direktang pagmasdan nito. Gayunpaman, ang inaabangang solar eclipse ay hindi masasaksihan sa Pilipinas dahil dadaan ito sa North America, kabilang ang Mexico, United States at Canada. Samantala, ang susunod na kabuuang solar eclipse na inaasahang masasaksihan sa Pilipinas ay magaganap matapos ang 18 pang taon. Ito ay nakatakdang mangyari sa ika-20 ng Abril 2042 sa Legazpi City. Balitang pangkalusugan, dumating na ang mga karagdagang gamot na binili ng pamahalaang lungsod ng Quezon para tugunan ang kaso ng pertussis, kabilang na ang iba pang mga sakit. Ang detalye, yan ang tinutukan ni Princess Castro. Alinsunod sa mga naitalang kaso ng pertussis nitong mga nagdaang buwan, patuloy ang pagtugon ng pamahalaang lungsod ng Quezon ukol sa sakit na ito. Sa kamakailang pangako nito ay tinupad ng alkalde ng lungsod na si Joy Belmonte ang makapagbigay ng mga bakuna at karagdagang gamot sa lalong madaling panahon. Ang aksyon na ito ay nag-ugat sa kamakailang pagkaubos ng supply ng mga kinakailangang bakuna mula sa Department of Health. Samantala nitong linggo, ika-7 ng Abril ay dumating na ang karagdagang mga gamot na binili ng lungsod, kabilang na ang mga antibiotics at ang 6-in-1 vaccine na gamot laban sa pertussis, diphtheria, tetanus, hepatitis B, poliomyelitis at Haemophilus influenza. Talamak ang pertussis sa mga sanggol na nasa edad 6 na buwan. Ang pertussis o whooping cough ay isang uri ng nakakahawang ubo na tumatagal ng higit sa 2 linggo. Ang pasyenteng tatamaan nito ay makararanas ng whooping sound tuwing umuubo, nahihirapang huminga at nagsusuka tuwing umuubo. Para maiwasan ang sakit na ito, mangyaring magtakip ng panyo, tissue o wipes pag umuubo o bumabahing, palagi ang maghugas ng kamay at magsuot ng face mask kung nakakaranas ng sintomas. Within 3 days na inuubo ang anak mo, dapat nagpapakonsulta na sa doktor. Because the 3 days may other pang causes of the cough. Pag tumagal ng 3 days, pneumonia, may other pang, di ba? Marami pa pong ng cough. As simple as that, para mas mabilis ang prevention, mas less ang gamot. Paalala naman ng alkalde sa mga magulang na agad dadalhin at patignan ang kanilang mga anak sa mga health center kung nakararanas ng sintomas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Tuloy ang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 habang isinasagawa ang maintenance activities o electrical upgrades sa paliparan. Danizel Lopez para sa balita.
Tiniyak ng Manila International Airport Authority o MIAA na tuloy ang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 para pagsilbihan ng publiko sa gitna ng isinasagawang electrical upgrade sa paliparan. Ito ay nakatakda ng isagawa mula pa noong 1 ng Abril hanggang 28 ng Mayo. Pagbabahagi ng MIAA, handa ang ahensya sa pagbibigay ng buong serbisyo nito para sa mga pasahero at operasyon sa mga flights. Upang hindi naman sumakto sa peak travel hours, ay itinakdang gawin ang maintenance activities mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng umaga. Ito'y ayon kay General Manager Eric Ines. Sa pagsasagawa ng upgrade na ito ng MIAA ay maaaring apektado ang elevator at escalator na hindi muna maaaring magamit. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nanawagan ng Philippine Association of Salt Industry Networks o PhilAsin na tangkilikin ng publiko ang locally produced na mga asin upang mas mapaunlad hindi lamang ang mga Pilipinong magsasaka, kundi pati na rin ang industriya. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Dahil sa matinding init ng panahon, hindi may pagkakaila ang masamang epekto nito sa iba't ibang sektor sa bansa. Pero sa kabilang banda, sino mag-aakala na mayroong industriya na nagbebenepisyo sa klimang ito? Dahil ayon sa mga pag-aaral, tuwing panahon ng tag-init ay mas mataas ang produksyon ng asin. Ngunit ayon sa datos noong 2021, 93% ng mga kinokonsumong asin sa Pilipinas ay iniaangkat mula sa ibang bansa. Ibig sabihin, 7% lamang ang siyang nanggagaling sa mga lokal na produksyon. Ito ay kahit ang Pilipinas ang panglima sa pinakamahabang coastline o pagkukunan ng asin sa buong mundo. Very ironic, we have the longest shoreline in the whole world. We are an archipelago na papaligiran ng dagat, and yet we are importing up to 93% of our salt. No? Kaya naman nanawagan kamakailan lang ang Philippine Association of Salt Industry Networks o PhilAsin na tangkilikin ang locally produced na mga asin at huwag na mag-angkat pa. Ayon kay PhilAsin President Gerard Conghun, nag-aangkat umano ang Pilipinas ng 550,000 hanggang 600,000 na tonelada ng asin kada taon. Ito umano ay tinatayang nagkakahalaga ng $40 million. Pagbibigay diin ni Johnny Conghun na presidente ng isang malaking kumpanyang nagmamanufacture ng asin, nararapat na suportahan ng publiko ang local farmers at producers ng asin. Ito'y upang maingat ang estado ng nasabing industriya ng bansa na kasunod na rin ng pag-unlad ng ekonomiya. Nagpahayag din ng suporta ang PhilAsin sa kamakailang pagsasakatuparan ng Republic Act 11985 na layong palakasin ang industriya ng asin sa Pilipinas. Ito ay dahil hindi lamang umano nito mabibigyang prioridad ang pagbili ng mga lokal na asin, makakapagbigay din ito ng magandang oportunidad sa mga Pilipino. Dahil sa ilalim ng nasabing batas, makakagawa ito ng 100,000 oportunidad sa trabaho. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Higit sa 150 dayuhang Vietnamese ang pinatalsik ng Bureau of Immigration o BI Protection and Border Enforcement Section o IPROBES noong buwan ng Marso. Ayon kay BI Commissioner Norman Tan Cinco, ang pagpapatalsik sa mga Vietnamese ay may kaugnayan sa mga kasong dawit sa pagtatrabaho sa illegal online gaming hubs. Base sa ulat, may kabuang 220 dayuhan ang lumabag sa Philippine Immigration Act. Kung kaya't mahigpit na ipinagbabawal ng BI na makabalik pa sila sa bansa. Samantala, naglabas ng pahayag si Pastor Apollo Kibuloy na haharap lamang siya sa mga kasong kinasasangkutan niya kung hindi mangingialam ang Amerika. Aniya, pinoprotektahan niya lamang umano ang kanyang sarili. Para sa iba pang detalye, narito si Francis Riodique. Sa isang audio file na ini-upload sa channel ng Sunshine Media, itinanggi ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nagtatago siya dahil sa kinaharap niyang mga kaso.
Aniya, pinoprotektahan lamang niya umano ang kanyang sarili dahil sa pangingialam ng Amerika. Kanyang inilarawan na patibong lamang umano ang mga arrest warrant sa kanya dahil ibibigay lamang umano ng gobyerno sa Amerika ang pastor. Pinangangambahan umano ng pastor ang assassination plot sa kanya ng Amerika. Nang hingi rin ng garantiya ang pastor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice at sa mga law enforcement agencies, nahaharap lamang siya kung ipapangako na hindi hahayaang mangialam ang Amerika sa mga pagdinig. Nahaharap sa kasong sex trafficking at human trafficking sa Amerika si Pastor Quiboloy. Kamakailan ay naghain na rin ng kasong sexual abuse at child abuse sa Korte ng Davao at isa pang kaso ng trafficking na non-bailable sa Korte ng Pasig City. Mariin naman itong itinanggi ng pastor na walang katotohanan ang mga alegasyong ito at binayaran lamang umano ang mga tumistigo laban sa kanya. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na nagsisilbi ang arrest warrant sa kanya. Bumuo na rin ang Philippine National Police ng tracker team upang mapabilis ang pag-aresto sa pastor. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Babala, patuloy na mararanasan ng dangerous heat index sa 13 pang lugar hanggang bukas, 9 ng Abril. Ito ay inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kung saan nasa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang maaaring maranasang init ngayong araw ng mga lugar na nakatala sa inyong TV screen. Habang papalo pa mula sa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang init bukas sa ilan pang bahagi ng bansa. Pinag-iingat ng PAGASA ang publiko ukol sa epekto ng matinding init. Susunod sa News Force. MMDA patuloy ang pagpapaigting sa anti-colorum campaign. DA inilunsad ang kauna-unahang tilapia hatchery sa Batanes. PBBM maglulunsad ng traffic summit bilang tugon sa lumalalang trapiko sa Maynila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglulunsad ang administrasyon ng Traffic Summit kung saan magpupulong ang mga eksperto upang tugunan ang mabigat na trapiko sa Maynila. Hinikayat din ng Pangulo ang publiko na makilahok sa naturang summit sa pamamagitan ng pagbabahagi ng komento sa social media. Layon din ng administrasyon na padamihin ang oportunidad sa trabaho sa mga karatig lugar ng Maynila tulad ng Pampanga, Cavite, Laguna at Bulacan upang di na kailanganin pang pumunta sa Maynila. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon na ng tilapia hatchery sa lalawigan ng Batanes alinsunod sa layunin ng Department of Agriculture na palaguin ito. Narito ang buong detalye. Inilunsad ng Department of Agriculture o DA na magkakaroon na ang mga mangingisda sa Itbayat, Batanes ng pinakaunang tilapia hatchery sa kanilang lugar. Ang tilapia hatchery ay mayroong breeding nursery at treating and conditioning ponds, pati na rin ang water system na mahalaga sa operasyong makakapag-produce ng 300 hanggang 500 piraso ng tilapia fingerlings kada taon. Ang kinikilalang dami ng produksyon ay hindi lamang para sa kanilang lugar, ngunit dahil rin sa hangaring maging sapat ang supply ng tilapia rito. Pahayag naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi kinakailangan mag-angkat ng Batanes sa ibang lugar para sa supply ng tilapia at maaari na rin nilang ipagpatuloy ang produksyon nito para palawigin ang industriya ng tilapia sa bansa. Bagamat nakakaranas ng malakas na pag-ulan ang Batanes ayon sa mga mangingisda nito,
makakatulong nila ang tilapia hatchery sa kanilang pamumuhay na mapangalagaan ang likas na yamang karagatang pumapalibot sa kanilang lokasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy ang pagpapaigting ng operasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa kampanya nito laban sa mga kolorum ng namamasadang van at ibang sasakyan sa Metro Manila. Tunghayan ang kabuuang detalye sa ulat ni Princess Castro. Sa kamakailang operasyon ng MMDA Special Operations Group Strike Force o SOGSF at sa tulong ng mga otoridad, naka-impound ang grupo ng 15 kolorum na sasakyan sa Rojas Boulevard sa harap ng simbahan ng Baclaran. Ang kampanyang ito ay bahagi ng Bagong Pilipinas Campaign na layong pairalin ang disiplina sa kalsada at mas patibayin ang operasyon kontra kolorum at out-of-line na sasakyan katuwang ang mga law enforcement agencies. Bukod dito ay layunin din itong maprotektahan ang kaligtasan ng mga pasahero hinggil sa mga nananamantala o naniningil ng sobrang pamasahe. Kaugnay nito ay kamakailan ding nakipagsani puwersa ang Department of the Interior and Local Government Special Project Group sa operasyong kontra kolorum ng MMDA nitong nagdaang Semana Santa. Sa naganap na operasyon na ito ay kumpiskado ang lisensya ng 2 driver na may sakay pang pasahero ng mahuli. Dahil dito may paalala ang ahensya sa mga pasahero. Anila huwag tangkilikin ang mga kolorum na ito sapagkat delikado itong sakyan dahil sa ito ay walang insurance na magkokompromiso sa inyong kaligtasan kung masangkot man sa aksidente. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Pinalawig na ang aplikasyon para sa likha Sanay Digital Animation and Game Development Master Classes ng Department of Trade and Industry o DTI. Ang bagong petsa ng palugit para sa aplikasyon ay sa ika-19 ng Abril habang nakatakdang maganap ang master classes at culminating event sa ika-20 ng Mayo hanggang ika-1 araw ng Hunyo. Isinagawa ang ekstensyon upang buksan ang pagkakataon na makasali ang mga freelancer. Para sa mga nagnanais na makilahok ay maaaring mag-apply sa link na makikita sa inyong screen o iscan ang QR code na makikita sa official Facebook page ng ahensya. Samantala, bilang suporta sa serbisyo caravan ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-LCAC sa Maynila, ay nagsagawa ng relief operations ang Philippine Coast Guard o PCG kamakailan sa Isabela. Matagumpay na naipamahagi ng PCG at RTF-LCAC ang mahigit 800 food packs, 300 tsinelas, 20 portasol, mahigit 1,400 school supplies, fishing supplies at 4 na aviation gas sa munisipyo ng Palanan at Maconacon sa Isabela. Layunin ng nasabing inisyatiba na mabigyan ng mga pangangailangan ang mga benepisyaryo ng nabanggit na munisipyo. Nitong kamakailan lang ay matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines o AFP, United States Indo-Pacific Command, Australian Defense Force at Japan Self-Defense Forces ang unang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea. Lumahok ang mga sasakyang pandagat at sasakyang panghimpapawid ng 4 na bansa sa MMCA na isinagawa sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon sa AFP, sa pamamagitan ng interoperability drills sa marine domain, ipinakita ng MMCA ang pangako ng mga kalahok na bansa na palakasin ang panrehiyon at pandaigdigang pakikipagtulungan bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sa ibang balita, arestado ang puganteng Amerikano sa lungsod ng Cebu matapos matunto ng Bureau of Immigration na mayroon itong kasong kinasangkutan sa bansang Estados Unidos. Para sa buong impormasyon, tutukan ang balitang hatid ni Jade Buhoy.
Inaresto ng operatiba ng Bureau of Immigration o BI ang Amerikanong wanted sa bansang Estados Unidos dahil sa kaso ng panggagancho. Ayon sa BI, ang Amerikano ay kinilala bilang si Paul David Cardwell na nagtangkang palagpasin ang kanyang araw ng pamamalagi sa bansa gamit ang Temporary Visitor's Visa. Pahayag naman ni BI Tourist Visa Section Chief na si Raymond Remigio na ang tala naman na nasa ilalim ng pangalan ni Cardwell ay naihahambing din sa kasong napag-alamang siya'y isang convicted US felon. Ayon sa investigasyon, si Cardwell ay wanted sa panggagancho sa halagang $850,000 o tinatayang nasa higit 48 milyong piso galing sa isang ospital sa Wyoming, USA. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinko, ang mga dayuhang kagaya ng arestado ay hindi makakaligtas sa batas ng bansa. Matapos ang manhunt operation, itinungo sa BI facility si Cardwell para sa kanyang nalalapit na deportasyon patungong Amerika. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Sports. Philippine Red Cross nirespondehan ang kakulangan sa malinis na tubig ng mga residente sa Zamboanga City. Internet voting inaasahang makahihikayat ng mga Pinoy na botante sa ibang bansa. Pasig River Ferry suspendido muna hanggang ika-10 ng Abril. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inaasahan ng COMELEC na mas maraming mga Pinoy sa ibang bansa ang maeenganyong makiisa sa pagboto sa susunod na halalan sa pamamagitan ng internet voting. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, sa pamamagitan ng internet voting, maaaring makaboto ang mga overseas Filipino kahit saan man sila naroroon. Ilan sa mga nangungunang bansa na may pinakamaraming naitalang botanteng Pinoy ang mga nasa Southeast Asia, US or Canada at Middle East. Sa tala, nasa 1.1 milyong Pilipino ang registered voters sa ibang bansa. Kakulangan sa malinis na tubig ang nararanasan ng mga residente sa Zamboanga City, kaya't nagpadala ng mga water tanker ang Philippine Red Cross o PRC bilang supply. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Agad na nirespondehan ng Philippine Red Cross o PRC ang kakulangan sa supply ng malinis na tubig na nararanasan ng mga residente at pamilya sa Zamboanga City. Sa tulong ng PRC Zamboanga City at PRC Governor Celso Lobregat ay naihatid ang 27,000 galon ng malinis na potable drinking water sa mga barangay ng Kalarian, San Roque at Tumaga. Samantala, 10,000 litro ng tubig naman sa barangay ng Sinunok, Katalingan at Kalinaw. Siniguro naman ng PRC na patuloy ang pamamahagi ng tubig sa iba pang lugar sa Zamboanga na nakararanas ng water shortage. Ang kakulangan sa supply ng tubig ay nangyari noong ika-13 ng Marso dahil sa pagbaba ng water level sa mga ilog na dulot ng El Nino. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na wala munang operasyon ng Pasig River Ferry simula bukas, ika-9 ng Abril hanggang ika-10. Ito ay bilang daan sa paggunita ng Araw ng Kagitingan at Eid al-Fitr na inanunsyo ng Malacanang bilang regular holiday sa ilalim ng Proclamation No. 514. Magbabalik naman ang biyahe nito sa Huwebes, ika-11 ng Abril.
Fellow Athens, get yourselves ready dahil inilabas na ng SB19 ang mga detalye gaya ng ticket prices at seat plan para sa gaganaping pagtatag finale concert ng grupo. Mangyayari ang 2-night concert ng P-pop boy group sa Araneta Coliseum sa ika-18 at ika-19 ng Mayo. Samantala, ang ticket selling ay magsisimula naman mula ika-14 ng Abril, alas 12 ng tanghali via Ticketnet outlets nationwide o sa ticketnet.com.ph. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 2024 total solar eclipse gaganapin ngayong araw. Pastor Apollo Kibuloy magpapakita lamang kung hindi umano mangingialam ang Amerika. PBBM maglulunsad ng traffic summit bilang tugon sa lumalalang trapiko sa Maynila. Pilipinas at 3 kaalyadong bansa matagumpay na naisagawa ang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Internet voting, inaasahang makahihikayat ng mga Pinoy na botante sa ibang bansa. Detalye para sa pagtatag finale concert ng SB19 inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.